Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, papakita ko sa inyo yung Filtera air filter na binili natin online. Okay? So ito ay para sa ating Mitsubishi Expander. Air filter tsaka cabin filter. Ito siya, no? So makita nyo walang branding. Kasi bagong brand data to sa market, di ko alam. So ito yung air filter niya. Ito yung size ng air filter ng Expander. Ito naman yung cabin filter, no? Para masala yung mga bacteria o naman mga dumi dito sa loob ng cabin niyo pag nag-aircon kayo. Ito naman sa engine. Okay? So ito siya. High flow siya. So kahit papaano makakatulong ito na lumakas yung power ng engine. Pero hindi naman ganun ka-significant. Pero ang pinaka-purpose talaga nito yung makatipid ka, di ba? Hindi na siya kailangan palitan. Kung susumahin natin, mas makakatipid ka dito kasi washable lang siya. No? Basahin nyo lang ng soap, okay na siya, reusable. Okay? So, hindi ka na bibili ng bibili, hindi ka rin maging pollutant sa environment, di ba? Okay, no? So tuturo ko sa inyo kung paano palitan yung cabin filter natin, tsaka yung air filter, no? Kung hindi nyo pa alam, so para sa inyo ang video na ito, guys, no? So tanggalin mo natin sa plastic. Okay, so ito na siya. So compared sa mga kilalang brands tulad ng K&N o MXR na mga filters, ito medyo cheap yung quality niya. So parang foam lang ito eh. Ito. Foam lang siya. Tapos yung likod niya parang Sintra board one tawag dito. O, parang plastic din eh. Pero ang mahalaga itong filter niya. Yung filter niya metal mesh. Pero hindi pa rin ganun kagandang quality. Di katulad ng sa K&N. Siyempre, hindi naman to kasing presyo ng mga K&N guys, no? Tsaka hindi na kailangan ito ng mga cleaning kit, no? Tubigan lang ito tapos konting sabon okay na. So, yun naman ang importante. So sa tingin ko, masasala naman nito yung mga dumi, ano. Ayan. Meron siya. So, i-link ko yung product link na ito dito sa description natin sa baba para alam nyo kung saan nyo makakabili. No? Kung gusto nyo rin makabili ng mga reusable na mga air filters. So, unahin natin tanggalin yung cabin filter natin sa loob. Alright, yung cabin filter natin guys, so nasa loob ng glove box natin. So buksan natin, ang dali lang naman tatanggalin. Ito lang yung pinaka nagsasabitan. So push nyo lang konti dito sa dalawang side, no? Yon. Okay. Napasobra. Okay, so sinasabit lang yan dito. Parang yung sa Montero natin before. Okay. So yung ating filter, nandito yan guys. No? So wait lang. Ayusin lang natin tong. Okay, yan. So nandito siya guys. Okay, so push lang tong clip. Yan. Okay. So ito yung filter. Kung natandaan nyo sa Montero natin, walang filter, no? So bibili pa kayo. Yan. So ito yung filter natin guys. So makita nyo, medyo okay pa siya. Kasi 8,000 km pa lang naman tinakbo yung expander natin, ano? Magtatatlong taon na. So okay pa siya. So ito, disposable ito guys, no? Pag umitim na ito ng umitim, kailangan nyo na itapon, papalit na kayo. So yung atin, reusable. Okay? So tubit natin yung atin, yung bago nating filter. So ito guys, saksak lang natin. Yan. Okay na. Balik natin to. Push nyo lang. Alright. Tapos na. So balik natin itong glove box. So hindi naman kailangan tanggalin to, no? Natanggal ko lang na pwersa kasi walang leverage eh. Kaya napalakas yung pagtanggal ko nito. Okay? O, ganyan lang. Ayan, okay? So, ganun lang magpalit ng ating cabin filter sa Mitsubishi Expander. So, punta tayo sa engine bay. Okay guys, so ang air filter natin ay nandito, no? Sa loob na ito.
Okay, para mabuksan yan, may mga clip lang yan dito, dito pa. Yan. Tapos tatanggalin din natin to. Okay, madali lang yan. Screwdriver lang yan, guys. So pakita ko sa inyo. And yun. So ito yung ating air filter. So okay pa oh. Pwede pang ano to, pahanginan lang to. Okay pa to eh. So tatago ko muna. Hindi ko itatapon kasi malinis pa. Okay. So ito yung ating air filter na filtera. Makita nyo. Kasi laki naman siya. Maliit lang yung pinaka-window na ito. Maliit lang. Pero mas malaki naman yung yung airflow dito, mas maganda. Kasi makita nyo na masyadong manipis. Yan sa araw niyo, manipis siya masyado. So, the more air, more power. Okay guys? So, kabit nyo lang yan ganito. Yun. Perfect na perfect guys. Oh. Diba? Fit na fit. Yun. So, sara natin. Tingnan nyo mabuti kung nasara ha. Ayan. May clip lang naman dun. Parang ipapasok nyo lang yung pinaka butas doon para ma-lock yung likod. So ang clip niya nandito lang sa harap. Okay? Tapos siguraduhin yung maikpit din to. Hanggang dito. Ayan. Huwag masyadong maikpit kasi puputok to. Plastic lang to guys, no? Okay? So, we're done. Alright guys, so tinetest na natin yung ating air filter. So makita nyo yung ating RPM. 9,000 pa rin, ano? 9,000 to 1,000 RPM pag naka-idle. Yan, naka-park tayo guys, no? So, wala man nagbago dun sa RPM natin. Ibig sabihin, okay lang yung air consumption ng engine. Hindi naman siya nasakal. Hindi naman sobrang parang walang filter sa loob, ano? Okay, so actually, hindi natin makikita kung meron talagang power increase dito, no? So, ideally, sinasabi nila na talagang may power increase kapag nagpalit ka ng high performance na filter. So, yung atin naman, cheap product siya, pero pwede nang gamitin. Ang pinaka-purpose ko lang dyan, hindi na ako bibili ng mga bagong air filter, no? Hindi ko napapalitan siya every now and then. So, pwede ko masabi na parang lifetime na rin itong ating filter, no? Siyempre, hindi naman natin i-hold yung sasakyan na mga 10 years, 15 years, di ba? Binibenta rin agad natin ito. So, kahit pa paano, makakatipid ka. Hindi tulad ng every 2 years magpapalit ka ng air filter. Okay? So, drive natin kung kahit pa paano may feel na pagbabago, no? May pagbabago sa driving. So guys, sa pagdadrive, yung kanyang power almost the same lang din naman. Sabi ko nga, hindi naman natin ito mafe-feel agad eh, kaya hindi naman pang racing itong sasakyan natin, at air filter lang naman yung pinalitan. And hindi naman siya naging hirap yung makina. Normal pa rin, parang yung stock filter pa rin yung gamit natin. So, although yung filtera guys, no, hindi siya ganun kaganda yung quality niya, pwede nang gamitin ng nating mga car enthusiasts guys. Maganda na siyang alternative sa mga cheap na stock air filters na mabibili sa market. Talagang habol lang natin dito yung pagiging washable niya, reusable filter siya. So pati yung aircon natin okay naman, wala namang problema. Okay naman yung pagkakabit natin. Meron namang blower dito. Kasi pagka baliktad yung pagkakabit nyo, hihina yung blower nya.
Kaya tignan nyo rin guys, no, kung tama yung pagkakabit ng filter ninyo, cabin filter ninyo. Okay guys, so yun lang guys, no. So maganda naman yung Filterra. Syempre wala tayong budget para dun sa mamahaling filter. Wala man tayong sponsor ng KNN o MXR. Wala nang MXR ngayon eh, wala na ako nakikita eh. So yung KNN naman, maganda nga siya, mahal. Tapos yung charging kit, bibili nyo pa yun, yung cleaning kit nya, 900 pesos ata yun, 1,000 sa online. Kaya magastos siya. Parang bumili ka rin ng ano, parang hindi naging reusable yung filter, parang gumagastos ka pa rin, di ba? Kaya nga tayo nagpapalit para hindi na tayo gagastos. Okay, so yung Filterra, hindi ko na, China product ata ito. Okay siya, no guys. Pwede nang pang alternative sa stock filter ninyo. Okay, kung gusto niyo ng Filterra, ilalagay ko yung product link niyan sa ating description guys, no, para makabili rin kayo. Yung eksaktong product na binili ko, nandun din yan. Okay guys, so maraming salamat sa panonood ninyo. Kung hindi nyo pa napalitan yung filters ninyo, so ito na yung time na para mag-change na rin kayo sa high flow reusable air filters. Okay guys, so maraming salamat sa panonood. Sa ulitin,